Mr. Chair, sa paragraph 18 po, paragraph 17 po ng affidavit ni Attorney Almeida Lopez ay nagbabanggit po siya ng 18 parsela ng lupa allegedly belonging to Abs-Cbn na kung saan nakatayo po yung kanilang mga radio stations, transmitter towers at mga buildings. Bakit po kaya isa lamang na titulo ang kanilang isinabit sa atin, Mr. Chair? Nasaan po yung 17 ibang titulo para naman po sa pagre-revisa ng committee ito? Abs-Cbn. May I be recognized, Mr. Chair? Sir, we undertake to submit copies of these documents. Due to lack of time, we were not able to photocopy the other titles. Medyo nagkakaroon po kasi tayo ng konting kabagalan dahil nga po hindi ninyo nagagawa lahat ang dapat ninyong isubmit. Katulad po nito, Mr. Chair, ito pong affidavit na to, kapag binasa po ninyo sa kanyang kabuuan, nagbanggit siya ng napakaraming annexes. Yung pong naka-attach na annexes dito po sa affidavit na ito, Mr. Chair, 5 lamang. Annexes C, D, E, F, and G. May binanggit po rito na 13 pero hindi kasali sa kanyang affidavit. Sa makatwid, ang lahat po ng annexes na dapat nandito sa affidavit nito, nawala 25, Mr. Chair. So, subject to submission of all these annexes that will support the affidavit signed by Mr. Attorney Almeida Lopez, I will continue, Mr. Chair. Ito pong nag-iisang titulo na isinabit ninyo, may nakita po akong napakarami pong lean annotations. Siyam na annotation ng pagkakasanla, 5 amendments to the mortgages, 5 supplements to the indenture in favor of equitable PCI Bank, BPI, Capital Corporation, BDO, Universal Bank. Alam po ba ninyo kung ano yung total obligation nitong titulong ito? Kasi hindi ko po mabasa kung ilan po yung walang numero, medyo malabo po yung kopya ko. Sa kanyang kabuuan, sa napakarami pong pagkakasanla, alam po ninyo kung ilan ang total nito? I'm sorry, Your Honor po, hindi ko po alam ang total at meron naman din po siguro mga naka-annotate dyan na kung nabayaran na po ito kasi kung minsan meron namang cancellation of the title. Tama po kayo, merong 5 cancellations pero 10 yung sanla, kaya may 4 pang natitira. Yung po kayang 17 na natitira na maaari nating makita, ganito rin po kaya yung sitwasyon nila. Ibig ko sabihin encumbered din kaya sila, heavily encumbered sa palagay nyo? I have no personal knowledge of that, Your Honor. Dito po sa paragraph 13 ng affidavit ni Attorney Almeida, sabi po niya, with the arbitrary and unwarranted seizure of our radio and television stations, the detention of media executives, the closure of most newspaper companies and broadcast stations, the lifting, baka ibig ko niya sabihin dito, suspension of the writ of habeas corpus, we felt that the powers that be at that time could just do anything that they please. Is this a statement of fact or an expression of opinion? Yan po yung nakasaad sa kanyang affidavit, Tama po. Your Ang Honor. tanong ko po sa inyo, is this a statement of fact or an expression of opinion? Palagay ko po the best person na makakasagot po niyan ay si Attorney Almeida Lopez po. Nabasa po ba ninyo itong sinulat niya? Kasi the unwarranted and arbitrary seizure, pansariling opinion niya po yun. Tama po ba? Maaari nating sabing unwarranted and arbitrary, depende po sa pagkakakita natin sa pangyari.
Pero maaaring ibang tao, hindi ganun po yung appreciation. Kasi po, kapag binasa natin yung paragraph 36 ng kanyang affidavit, ang tinitindigan lamang po niya doon, this affidavit is executed to attest to the truth of the foregoing facts. Ibig sabihin, kung ano lamang po ang nangyari. Pwede pong huwag niyo nang sagutin yon kung sakasakaling hindi kayo komportable, attorney. Dito po sa paragraph 24 ng kaparehong affidavit, sinasabi po rito, April 17, 1986, si dating Senador Lorenzo Tañada ay sumulat kay President Cory to return the facilities. At doon naman po sa paragraph 25, ang sabi niya, July 1986, the Office of the President officially cleared ABS request to resume its broadcast operations. Paragraph 31 naman po, 28, paragraph 31 ang sabi po niya, since September 1986, PTB4 had been gradually returning and relinquishing works access in the broadcast center. At doon po sa paragraph 28, January 6, 1987, the Office of the President of Abs-Cbn signed an arbitration agreement. Nandito po ito, kung susundan po ninyo, madali naman po. Nakita niyo po ba? Nakita ko po, Your Honors. Salamat po. Binanggit ko po itong mga timelines na to, attorney, dahil yung amin pong secretariat, ito pong committee ng legislative franchises, gumawa rin po ng technical report para lamang po makita yung pagkakapareho o hindi pagkakapareho nitong timelines na binanggit ko. Ito pong mga datos na nakuha ng aming secretariat sa committee ng legislative franchises ay kinuha naman po nila yung kanilang mga facts sa dalawang kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema. Ito po yung ABS-CBN Broadcasting Corporation et al. Versus Office of the Ombudsman, GR number 133347, October 15, 2008. At saka yung pong nabanggit na ninyong isa, Gascon et al. Versus Arroyo, GR number 78389, October 16, 1989. Will you stipulate that based on the two decisions resolved by the Supreme Court, ito pong mga timelines na ito, meron pong nagkaparehong isa katulad po noong April 17, nandito rin po lumitaw, on April 17, 1986, Lopez family through Counsel ex-Senator Lorenzo Tañada requested President Aquino to order the return of TV stations Channel 2 and 4 to Lopez family. Nagkaroon lang po ng konting pagkakaiba, pero papayag po ba kayo na Korte Suprema naman po ang nag-analyze ng facts at abogado naman kayo, ang kapag naglatag ng factual milieu or factual antecedents ang Korte Suprema, talagang malinaw naman po yung sa admission ng parties at saka yung mga records na isinamiti ng dalawang partido. Tama po ba yun? Tama po yun, Your Honors. Lumilitaw po kasi, on June 13, 1986, the Lopez family also made a written request to the PCGG for the return of TV station Channel 2. Ito po ay mula po doon sa halaw doon sa dalawang binanggit kong mga kaso. Tapos po, on July 17, 1986, PCGG sent a letter to the Board of Administrators directing the turnover of TV Channel 2 frequency and radio frequencies DWOK 630 kilohertz and DWWW 101, both in Metro Manila. Tungkol po doon sa factual findings ng Supreme Court in the two cases po ay sa ngayon po tayo doon. Okay. But yung tungkol po doon sa huling tanong niyo po ay tungkol doon sa ano po ba yan?
Attorney, ito po, para madali tayo. Ito yung factual findings lang naman po. Palagay ko, hindi naman yung pagdududahan, yung pagkakalatag ng Korte Suprema ng facts. At ito naman po ay kinuha lamang ng technical staff namin. Mga abogado rin po ito dito sa secretariat ng aming committee. Tutuloy ko lang po, dalawa na lang. On July 21, 1986, the corresponding order by the PCGG for the turnover of said frequencies were issued. And then on September 6, 1986, TV station Channel 2 and radio stations were turned over to ABS-CBN on 14 December 1986. ABS-CBN resumed its operation. So ito po yung importante lang. September 6, 1986, yung TV station Channel 2 at saka radio stations na turn over po sa ABS-CBN. At noong 14 September 1986, nag-resume na po ng operations ang ABS-CBN. Ito po yung factual findings. Kung tatanggapin po ninyo ito na lang ang gamitin natin sapagkat medyo mga araw lang naman ang pinag-iba rito, isa naman tumama naman po yung kay Attorney Lopez. Mache-check naman po ninyo sa mga records na ito po talaga ay nangyari. Opo, Your Honors. Okay. That is the factual findings of the Supreme Court in the two cases, Salamat Your po. Honors. Dito po sa paragraph 27, Attorney, of the same affidavit, it was alleged that, I will quote, the office of the President, that for the sake of complete transparency, the question of ownership should be submitted to an arbitration committee where ABS-CBN could present its torrents titles, plural po yun, to all the properties being claimed and also proof of ownership over the broadcast equipment in Bol Avenue, Quezon City, and those in the provinces. Nakasulat po ito, Attorney. Tama po ba? Totoo po yun, Your Honors. Sa Makati po, dito ay ang opisina po ng dating Pangulong President Cory, sabi po niya, for the sake of complete transparency, yung question of ownership should be submitted to an arbitration committee. Tama naman po yun, hindi ba? To the credit of the former president, I think she wanted a complete transparency and submission of all documents in order to prove ownership of ABS-CBN once and for all. That is correct, Mr. Chair. Okay, salamat po. Mr. Chair, yun pong directive na yun ni President Cory Aquino, meron pong basis talaga eh. As a matter of fact, Attorney, in an executive order number 11 signed by former President Cory Aquino, dated April 8, 1986. Ito po ang title niya, no? Creating the Board of Administrators for Banahaw Broadcasting Corporation, BBC, Radio Philippine Network, RPN, and International Broadcasting Corporation, IBC, television and radio stations, defining its powers and functions and for other purposes. Basahin po natin ang dahan-dahan yung unang saknong. Itong whereas, Mr. Chair and Attorney. Whereas, the Chairman of the Presidential Commission on Good Government had requested the temporary sequestration of the facilities, property, and equipment of BBC Channel 2, RPN Channel 9, and IBC Channel 13, located in Broadcast City, Capitol Hills, Quezon City, because substantial resources of government financial institutions were utilized in their acquisition and expansion by the owners who remain unidentified, and in order to properly maintain the assets and ensure continuous dissemination of true and accurate information to the people, pending investigation by the Commission and until the question of their true ownership is determined.
Dito po, Mr. Chair, napakalinaw. Binabanggit po rito na kahit po ang ating pamahalaan ay namuhunan ng substantial resources, ang ating mga financial institutions were utilized in their acquisition and expansion by the owners who remain unidentified. Dito po, Attorney, hindi pa po kilala kung sino tunay na may-ari. Ito po ay executive order ni former President Cory Aquino. The very reason why, Mr. Chair, that the Board of Administrators were organized is for the purpose of being able to really determine the true owners of these facilities. Hindi po ba yun ang ibig sabihin nito, Attorney? Mr. Chair, may be recognized po. The executive order po refers to Channel 2 BBC, RPN 9, and IBC 13 located in Broadcast City po. Hindi po ABS-CBN po ang pinag-uusapan ng executive order. Salamat po. Pero ang sinasabi po kasi, facilities, property, equipment of BBC Channel 2. Kasama rin po yun, hindi ba? Hindi po natin itinatanggi ng BBC Channel 2 eh po yung ABS-CBN ngayon. Broadcast City po ang nakasulat po dito. So ang binabantay, ang sinasaad lang po nung EO ang pinagbabanta, the basis of our response po. This is not ABS-CBN po. Dito bang BBC Channel 2, hindi ba yung ABS-CBN? Hindi po. Bakit po nyo sinabi yun? Kasi po yung BBC Channel 2, yun din po yung ABS-CBN. Dahil nung naisara po yun, at napunta nga sa gobyerno, tinawag na BBC Channel 2. Ngayon, dito po, kasama po yung Channel 9 at saka yung IBC 13. Ang sinasabi po rito, pinagkagastahan ng gobyerno to at kailangan tukuyin natin ang tunay na may-ari. Hindi bali po kung gano'n ang pahayag ninyo, pero ito po ang nilalaman ng April 8, 1986 Executive Order number 11. Excuse me, Deputy Speaker Marcoleta, yung NTC po yata ay kasama natin via Zoom. Gusto nyo bang tanongin ang NTC? Tungkol sa BBC Channel 2? Tsaka na po muna yung NTC, Mr. Chair. Sige po. Ang katotohanan po nito, Attorney, doon sa binasa kong paragraph 27, may idinugtong pa po roon eh. Ganito po yung nakalagay. Malacanang wanted the process public and formal with the proceedings properly recorded. Dito po ang pinag-uusapan natin ay yung pagbabalik ng ABS-CBN sa inyo na nagmula na nga po sa initiative ng Opisina ng Pangulo for complete transparency kung saan ay ipakikita ninyo ang lahat ng mga katibayan ng pagmemayari. Pero ang sabi ng Malacanang, Malacanang wanted the process public and formal with the proceedings properly recorded. Tama po ba yun, Attorney? So, pwede ko po bang ipalagay na kompleto po tayo sa proceedings nung sinabi ni former President na kailangan yung arbitration committee ay maging formal, maging public, at ito ay properly recorded. Pwede ko po bang ipalagay na ang mga records nitong arbitration proceedings na ito ay talagang nandyan pa at maaari ninyong isumite sa ating committee para naman sa aming sariling appreciation? Pakipindot po yung inyong mikropono. Mr. Chair, Your Honor, meron pong secretariat yung arbitration board po. Sila po yung may recorded po lahat ng proceedings, may mga transcript din po yun, and lahat po ng submissions. It's just that it is an arbitration board. Hindi ko na po alam kung nasaan po yung records noon.
ng arbitration board itself. Nasaan po yung arbitration board ngayon? Nasaan po ba yung opisina nila ngayon? Yun po, nag-umpisa po kaming nag-hearing dito po sa Quezon City at saka po noon sa HIGC. Kasi nga po, to my recollection, malapit po doon ang opisina ng Government Corporate Council. Hindi po kasi ganun ang sinasabi rito sa affidavit. Kung titingnan po ninyo dito sa paragraph 28, parang ang proceedings po ay ginanap sa Executive House, Legislative Building sa Maynila. Dito po sa paragraph 28, yun po yung sinasabi. Ngayon po, hindi po ba kayo naging interesado na makakuha kayo ng records? Ito po ay arbitration ng pagmeme-ari ng ABS-CBN. Sa palagay ko po, ito po isa na sa pinaka-importanting record na gusto ninyong magkaroon kayo. Hindi po ba? Bakit po wala kayong record at gusto pa ninyo na hanapin natin yung secretariat po ng arbitration? Baka wala na rin po yun. Ibig sabihin ba, wala tayong makukuhang public records nito? Meron din po kaming mga original records tulad po ditong decision mismo ng Board of Arbitrators. Tsaka na po tayo doon. Ito munang, kasi po iba yung proceedings. Sa proceedings po kasi, ang sabi ng opisina ng dating Pangulong Cory, utmost transparency. Okay. Ang process po gusto niya maging public and formal. Ngayon, kaya nga itatanong ko po sa inyo, kung public at saka formal, saan-saan naganap ito? Sino yung participants? Para malaman natin kung talaga namang nakatupad doon sa kagustuhan ng Malacanang na maging public ang proseso at saka maging formal. Kaya lang po namin hinahanap yung records ng proceedings. Kasi sila po yung nagsabi, properly recorded. So kailangan po tindigan ninyo na kung properly recorded ito, ay may sasubmit ninyo sa committee ito yung complete records ng arbitration proceedings. Saan naganap, sino yung participants. Kasi kung wala pong participants, hindi po public ito. Tama po ba? Mr. Chair, pwede na po ba akong sumagot? Opo. Mr. Chair, yung arbitration hearings were held at the 6th floor Philippine Sugar Center, North Avenue, Diliman, Quezon City. At yung iba naman po sa HIGC Boardroom, 5th floor, Morning Star Center, 347, Senator Hill, Puyat Avenue, Jupiter Side, Makati, Metro Manila. Binabasa ko lang po yung original na decision ng arbitration board na pirmado po ng tatlong miyembro ng arbitration board na yun po. Mamaya na po tayo pumunta ron, no? So sa lahat po ng lugar na pinangyarihan ng arbitration, meron pong proceedings siyempre yon. Ito po yung complete record na gusto ng Malacanang na magkaroon ang pagdinig na yan. Hindi po ba? Sa lahat ng pagkakataon na kayo'y nagganap ng arbitration, kompleto po yung mga records natin. Recorded po yung proceedings. Meron Oo nga pong po. stenographer. So, itindigan po ninyo na yung mga records na yan ay pwede po ninyong isumiti sa ating committee para sa ganun po, sa lalong madaling panahon, mabasa naman po namin. Sa lahat po ng lahat ng pinangyarihan ng arbitration, dapat po recorded lahat ito. As yung board itself po, hindi ko na po alam kung nasaan na po yung records nun. Kasi meron din po silang records. Kayo na lamang po yung record ninyo. Siguradong may record naman kayo. Hindi naman po ako naniniwala. Napaka-importante pong arbitration ito. Ito po ang panggagalingan ng pagbabalik sa inyo ng inyong lahat na kine-claim na maibalik sa inyo. Hindi naman po siguro kami maniniwala na wala po kayong record. Sapagkat ito po ang gusto ng Malacanang. Nakasulat po ito eh. Sa Opo, mga meron po kayong record. Mr. Chair, meron po kaming record bilang abogado ng ABS-CBN po. Mr. Chair, mukhang hindi po kami nagkakaintindihan eh.
Ito pong arbitration, ang sabi po ng Malacanang, there should be complete, basahin ko na para hindi ko magkamali, complete transparency. The question of ownership should be submitted to an arbitration committee. Complete transparency, Mr. Chair. Ang question po dito o ang issue is ownership. Kaya nga ang sabi, ipakita lahat ang ang reliable o mapagtitiwalang mga ebidensya para sa ganon, maipakita ng ABS-CBN na silang may-ari nito. At sabi pa ng Malacanang, it should be public and formal and properly recorded. Ito po yung hinahanap namin sapagkat mismo ng opisina ng dating Pangulong Cory Aquino, and to her credit, siya po ang may kagustuhan nito. Ngayon po, gusto naming makita nasaan po yung mga records. Sapagkat ito lang, ang records na yon ang magpapatunay talaga na kapag present kayo ng mga ebidensya at talaga namang makikita doon na kayo pala ang may-ari. Kaya gusto naming makita yung mga records. Ngayon po, sabi po rito sa affidavit na ito, dalawa pong agreement to arbitrate, hindi po ba? Agreement to arbitrate. Dalawa po yun. Isang pinirmahan ni Attorney Almeida Lopez at isa naman na meron kayong binago sapagkat may konti kayong gustong idagdag. Kaya dito po sa kanyang affidavit, dalawang agreement to arbitrate ang nakalagay. Ngayon po, ang arbitration po, kayo na po ang nagsabi kanina, na ginamit pa nga ninyo yung Republic Act 876 sapagkat ito yung batas tungkol sa arbitration. Siyempre po natapos yung arbitration, hindi po ba? Opo, natapos po, Mr. Chair. Kanina pong tinatanong kayo ni Congressman Rufus Rodriguez, you made reference to an arbitral award. Tama po ba yun? Totoo po yun, Mr. Chair. Okay. Nasaan po yung kopya ng arbitral award? Humihingi po kami ng certified true copy sa RTC. Dito po, meron po akong hawak ngayon, yung original mismo na arbitral award or decision ng arbitration board. Nandito po sa akin ngayon. Ano po yung hawak ninyo, Atty? Baka hindi po tayo magkapareho ng hinahawakang dokumento. Pwede po ba niyong banggitin kung anong titulo ng hinahawak niyong dokumento? Ito po yung decision dated May 23, 1995 with the original signatures of the Chair, Muertina Melencio Herrera, Mr. Chair, and then si Oscar Garcia for the Republic of the Philippines, and si Attorney Andres S. Bautista as nominee of ABS-CBN. Attorney, meron po akong kopya, kahit na medyo malabo pero nababasa ko compromise agreement. Ito po ba yung sinasabi ninyo? Meron pa rin po kaming pinirmahan na compromise agreement. In fact, nandun po yan nakalapalaman sa NTC decision. Ngayon, kung binabanggit po ninyo compromise agreement, hindi po yun ang arbitration. Kasi po ang sinabi ng opisina ng dating Pangulong Cory Aquino, arbitration, hindi po compromise agreement. Mr. Chair, yung compromise agreement po, that was the result of the arbitration proceedings. Then after that po, if I may be allowed to explain, nagkaroon po ng judgment yung arbitration board based on the compromise agreement between the government and ABS-CBN po. Hindi po yata ganun ang proseso ng arbitration, Attorney. Kung binasa po ninyo yung batas, yung arbitration po, arbitration, yung compromise agreement, iba po yun. Hinahanap po natin dito yung record ng arbitration na mismong ang opisina ng dating Pangulong Cory Aquino ang nagtakda. Sinabi niya, kailangan transparent, kailangan public, kinakailangan formal,
and properly recorded. Hindi po natin pinag-uusapan ang compromise agreement. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung arbitral award na sinasabi ninyo kanina kay Congressman Rodriguez. Kasi po sa arbitral award, doon po sasabihin Kapag tiningnan po ninyo yung proceedings, maliwanag pong naipakita ninyo kayo ang may-ari, merong reception of evidence, wala pong iniwan sa litigation sa court yun Hanggang sa magkaroon ng award, makikita doon sa pinaka-last paragraph, kung tawagin po yung disposition, talagang pinatitibay ng arbitral award na kayo po, ABS-CBN, ang tunay na may-ari. Pero may proseso yun. Ang sinasabi po ninyo is a compromise agreement. Hindi po ganun ang sinabi ng opisina ng Presidente. Kung babasahin po natin itong salaysay na ginawa ni Attorney Almeida Lopez. Attorney. Mr. Chair, nagkaroon po kami ng paglilitis. May mga testigo po, prinsinta. At pagkatapos po nun, nag-offer po ang ABS-CBN na instead of 140 million, gawin na lang pong 100 million. Tumawad po ang gobyerno, Mr. Chair, and napagkasunduan na 97.5 million na lamang po. Kaya nga po after that, nag-compromise agreement na lang para matapos na po yung proseso at yun naman po ang pinagbasihan ng decision ng arbitral board noong May 23, 1995. Meron po kami bilang abogado po, Mr. Chair, mga records pero po sa haba ng panahon po ay medyo meron din po siguro mga kulang na doon. Pero ako mismo po may personal record po ang aming law firm na humandle po ng arbitration proceedings. Your Honor. Mr. Chair, iba po yung sinasabi ko, iba naman ang sinasabi nila. Iba po kasi ang arbitration proceedings sa isang compromise agreement. Kanina po, nilay down ko na po yung premises, attorney, na ang gusto po ng Pangulo, arbitration. Kasi po doon nyo ipakikita in a very transparent manner yung inyong mga katibayan ng pagmimayari. Yung sinasabi po ninyong compromise agreement, yung claim po ninyo sa gobyerno, di umano sa pagkakagamit ng inyong mga pasilidad, at yun naman ang claim ng gobyerno sa inyo. Yung compromise agreement po ay offsetting agreement na kung saan lumilitaw na yung utang nyo sa gobyerno in-offset ng claim ninyo sa gobyerno. Ganun po yung nangyari ron. Pero dito po sa arbitration agreement na isinasalaysay sa affidavit na ito, wala pong closure dito Wala pong arbitral award na kagaya ng sinabi nyo kay Congressman Rodriguez. Sa arbitral award lamang makikita pagkatapos ng appreciation of evidence na talagang ang ABS-CBN nakapagpatibay sa marami niyang ebidensya na siyang may-ari ng lahat ng pasilidad na gustong mabalik sa kanya. Hindi po nangyari ito Wala po kayong record na ganito Huwag po ninyong sasabihin yung compromise agreement. Kung babasahin ninyo, mga halaga lamang yun Paano nyo mapapatunayan po, attorney, na katulad ng binabanggit ninyo, meron kayong claim sa gobyerno. Example, meron kayong claim na binawasan na 97,500,000. Hindi po nyo napatunayan na kayo nga ang may-ari. Pagkatapos po, yung utang naman na sinisingil sa inyo, 13,291,000 at saka 54,294. Kapag pinagsama po ninyo yon, sa claim ninyo sa gobyerno, lilitaw meron pa pong utang ang gobyerno sa inyo na 29 million. Ito po yung kinompromise ninyo. Hindi po kailanman nakikita rito yung tungkol sa pagpipresenta ninyo ng pagmimay-ari. Wala pong nangyari sa mga records na kayo ay nagkaroon ng pagkakataon at napatunayan ninyo sa pamamagitan ng ebidensya na kayo nga ang may-ari. Ang pinag-uusapan na rito, claims na lamang po Claims from and to. From Philippine government at saka kayo nyo. Yun po yung kinompromise ninyo. Pero po yung paglilinaw, kung napatunayan nga ninyo in a very transparent manner,
by way of arbitration based on the desire of the office of the President that it should be public, it should be formal, and properly recorded, wala pong nangyaring ganon. Records are silent on that score. Ito po yung nangyari rito, Mr. Chair. Pwede po ninyo sabihin na mali ako, pero kung kailangan magpatunay, Tony, iba po yung arbitration, iba po yung compromise agreement. Huwag nating iso-shortcut doon. Ipalitaw mo po muna natin na sa arbitration, lumitaw po kayo ang may-ari. At maaaring mula doon sa yugto na yon, po pwedeng mag-compromise na kayo. Hindi po pwedeng mauna po yung compromise, walang pagpapatunay sang-ayon doon sa kagustuhan ng Presidente ng Pilipinas noong panahon na yon. Nasaan po yung complete transparency? Nasaan po yung sinasabi that ABS-CBN should submit all proofs necessary, hindi lamang po sa Bohol Avenue, kung hindi yung mga probinsya na sinasabi rito. Wala pong record na ganun eh. Mr. Chair, pwede na ho ba ako sumagot? Meron po kaming formal offer of evidence after presenting our witnesses and witnesses po ng gobyerno. At instead nga pong humaba pa yung proseso, the parties came up with a compromise agreement. Hindi na, naging yun po ang basihan, Mr. Chair, ng decision ng arbitral board. Kanya nga po yung sinasabi niyo pong transparency and then recorded. Meron pong record ang arbitration board. It's just that we can no longer locate kung sino po yung secretariat po. But we will try our best. Pero kami po, as lawyers, meron po kaming sarili naming record at nagkaroon po yan ng pre-trial brief, nagkaroon bago mag-trial, sinamarize yung issues. And yun pong issue kasi ng ownership po ay hindi na po yun issue sa arbitration, kundi compensation na lang po ang pinag-usapan talaga doon, Your Honors, Mr. Chair. Kung po nating papalitan ang pangyayari, Attorney, hindi po ganun ang sinaysay ni Attorney Augusto Almeda. Nagsimula po siya sa pag-create ng isang arbitration committee para doon kayo sa pamamagitan ng isang complete transparent process na kung saan kayo po ay makapag-present ng inyong mga torrents titles to all the properties being and also proof of ownership over broadcast equipment in Bohol Avenue, Quezon City and in the provinces. Yun po yung sinasabi. Pagkatapos senior cut ninyo, ang sinasabi ninyo sa akin, nagkaroon na lang kayo ng compromise agreement. Bakit po kayo ay lalabag doon sa gusto mangyari ng opisina ng Presidente? Na kailangan arbitration, which should be public, which should be formal, and which proceedings should be properly recorded. Yun lamang po ang makakapagsabi kung talagang nakapag-present kayo ng ebidensya na kayo nga ang may-ari. Ito lamang po ang sinasabi ng record. Huwag po nating dadagdagan yun. Kung nagkaroon man kayo ng compromise agreement, darating tayo sa yugto na yun, pero yung pagpapatibay ng pagmimay-ari, yun ang unahin natin. Ito po yung nawawala, Mr. Chair. Tutuloy ko na po. Mr. Chair, just a point of information. Congressman Sarate, do you have a point of order? No, point of information, Mr. Chair. Kasi nabanggit yung Republic Act 876, yun yung batas sa arbitration. At in Section 20 of that law, inaalaw po ang compromise agreement. No? Ang sabi po dito, in the event that the parties to an arbitration have, during the course of such arbitration, settle their dispute, they may request of the arbitrators that such settlement be embodied in an award which shall be signed by the arbitrators.
Maraming So, salamat, that's the point of Congressman information, Zarate. Mr. Chair. Pero sa pagkakaintindi po ng chairman ng joint committee ito, ay ang tinatanong po ni Deputy Speaker Marcoleta ay kung sila ba ay nakasunod sa inatas na batas noong panahon ni Cory Aquino. Yes, Mr. Chair, because this law is a 1950s law on the arbitration. So malinaw po dito na kahit na nag-undergo kayo ng process of arbitration, gaya na nabanggit doon sa affidavit ni Attorney Almeida, ay in the course of that arbitration, pwede kayong mag-compromise. Hindi ho totoo yun na hindi pwedeng mag-compromise settlement. Maraming salamat sa paglilinaw ni Congressman Zarate. Bagamat maaaring ipagpatuloy ni Deputy Speaker Marcoleta ang kanyang pagtatanong, dahil ang punto po ng pagtatanong ni Congressman Marcoleta ay hindi naman kung legal yung nangyaring compromise agreement. Ang tinatanong niya ay kung may tinalunan bang batas doon po sa paggawa ng compromise agreement. Deputy Speaker Marcoleta, you may continue. Yung pong agreement to arbitrate, ang petsa nito ay meron pong 1986, merong 1993. Dalawa po kasi yun, yung binabanggit natin kanina. Tama po yun? Tama po yun, Mr. Chair. Okay. Yung pong sinasabi po ninyong desisyon na compromise agreement ay may petsang May 23, 1995. At kanina pa nga po niyo sinasabi na doon po natin gustong lundagin ang pangyayari. Hindi pa natin napagtibay yung arbitration. Dito na po tayo sa compromise agreement. Meron pa kayong binabanggit na judgment ng RTC Branch 65 na ang petsa naman noon ay June 23, 1995. Di po ba? Totoo po yun, Mr. Chair. Okay. Kahit na ipalagay po natin, palagay lang po, ano, granting that the compromise agreement substituted what is supposed to be an arbitral award per directive of the office of the President, eh nangyari po, natapos po yung compromise agreement, allegedly, doon po sa claims ninyo, May 23, 1995, pinagtibay ng judgment ng Makati RTC Court, June 23, 1995. Pero, Attorney Rendon, na-take over na po ninyo ang Channel 2 at saka ang radio stations, September 1986. Natapos po ang tinatawag po ninyong arbitration, kahit na hindi totoong arbitration, sa compromise agreement, 1995. 9 na taon bago magkaroon kayo ng compromise agreement, pero nakuha nyo na ang Abs-Cbn 1986 at nakapagsimula na kayo na mag-ere September 14, 1986. Tama po ba yun? Paano po nangyari nakapag-take over kayo kagad, pero 9 na taon pa ang bibilangin natin para lang pag-usapan yung tungkol sa arbitration at sumunod pang mga compromise agreement. Ano po yung legal basis ng pagkaka-take over ninyo, samantalang sinabi na nga ni Mrs. Aquino, mag-arbitrate kayo. Kailangan nating matukoy ang tunay na pagmimayari. Pero, lumilitaw po sa pangyayari, nakapag-take over na kayo 9 years earlier before these compromise agreements were finally done. Di ba ganun nangyari? Ano po yung legal basis ng pagkaka-take over ninyo? Yung agreement to arbitrate po, na pinayagan po ng Presidente Cory Aquino. Mag-arbitrate pa lang eh. An agreement to arbitrate is not the arbitration itself or the arbitral award. It's not even the compromise agreement. 9 na taon pa pong mangyayari itong mga bagay nito, pero nakabalik na kayo, naka-take over na kayo, nag-ere na kayo. Ang tinatanong namin sa inyo, what is the legal basis for prematurely occupying the facilities of Abs-Cbn in the absence of these documents that would ratify the occupation?
Mr. Chair, yung total na pagkabalik po sa ABS-CBN happened in April 15 of 1992. Ano po? So, kasi unti-unti po, gradual po yung pagbalik ng facilities ng ABS-CBN. Totoo po yun na nakapag-operate sila. Kaya nga po, even I think doon sa statement ni Attorney Jake Lopez na 1/6 lang po ang pinayagan ng PT before at the time. Kasi nga po, hindi pa totally nakakalipat ang PT before from the Bohol property of ABS-CBN po. Kanya nga po, yun po ang kasagutan doon. Salamat po, Mr. Chair. Kanina po, Attorney, kaya nga po matyaga kung sinabi sa inyo, i-stipulate na lamang po natin sapagkat yung timelines po na pinagbasihan ng Korte Suprema lumilitaw na parang mas reliable. Pumayag naman po kayo doon. Sa pagpayag po ninyo yon, September 6, 1986, yung TV station ng Channel 2 at radio stations, na turnover na po sa inyo. Hindi po 1992, nakagaya ng nakalagay sa paragraph 31 ng affidavit. Nakapag-airy nga kayo, September 14, 1986. Pumayag na po kayo dun eh. Kanina po, nag-stipulate tayo. Ngayon bumabalik na naman po kayo, April 15, 1992. Ipagpalagay po natin, tanggapin ko sandali, April 15, 1992. In 1995 po yung mga sinasabi po ninyong compromise agreement. So, adelintado kayo ng 3 taon bago po nangyari yung pag-uusap. Tama po ba? O, uulitin ko po yung tanong. Ano ang legal basis ninyo ng pagkakakuha nung September o nung sabihin na nating April 1992? Gayong darating pa lang at matatapos pa lang ang pag-uusap ninyo May 23, 1995 and June 12 something, 1995. Nauna po kayo sa pangyayari. Tama po. Mr. Chair, tulad po na nabanggit ko, gradual po kasi yung pagbalik sa ABS-CBN. Gradual na naman po ngayon. Kaya nga po, sinasabi ko na lang, April 1992 na lang. So kahit na gradual, April 1992, naibalik na sa inyo. Okay? Ang tinatanong ko po sa inyo, ano ang legal basis? Bakit nauna pa kayo kesa doon sa compromise agreement? Kung totoo man na ito ang ipinalit nyo sa arbitration, bagamat hindi po yan ang nasa record. Mr. Chair, naantala po kasi yan nung nagkaroon ng kaso ng Gascon. Ang tinatanong ko po sa inyo, ano po ang legal basis ninyo? Nauna po kasi kayo eh. Kaya September 1986, kaya April 1992, nauna po kayo ng 3 hanggang 9 na taon bago po nangyari ang compromise agreement. Ang linaw naman po ng records eh. Ano po ang legal basis ninyo na ginamit para makuha nyo kagad? Kasi po ang sabi ni Mrs. Aquino, mag-arbitrate kayo. So gumawa kayo ng agreement to arbitrate. Agreement pa lang yun, kasunduan para mag-arbitrate. Hindi ko sabihin, gumawa kayo ng kasunduan ng arbitration, natapos kagad doon. Kaya na nga po nagsabi na tumagal to eh. Sa record po, inabot kayo ng 9 na taon. Pero wala pa po yung record ng arbitration. Ito po yung maliwanag. Ang meron kayo, compromise agreement. Ito po yung record, Attorney. Ngayon po, sa kawalan po ng record o closure, kung paano ang nangyari sa arbitration, sa tingin namin walang closure. Ibig sabihin, walang pagpapatibay hanggang ngayon na talagang ABS-CBN ang may-ari. Sapagkat ang pinapakita nyo ngayon dito ay compromise agreement. Na kung saan, meron kayong claim sa gobyerno, ang gobyerno naman may claim din sa inyo, ang nangyari po offsetting. Kaya nga may sukli po kayo eh.
Ang sinisingil niyo sa gobyerno, 97,500,000, kayo naman po, ang sinisingil ninyo, mga 67,586,262.55 centavos. May sukli pa po kayo, 29,913. Ang tanong po dito, hindi pa nga nyo napatunayan eh. Ibig sabihin, what is the basis of this claim against the government of 97 million when the arbitral award is not yet there? Huwag po ninyong sasabihin na nag-arbitrate kayo, pagkatapos nag-compromise kayo. Hindi po tama yung ganun. Wala pa po akong nakita. Ako po nakapag-attend na rin ako ng mga arbitration, mga 2 hanggang 3. Mabusisi po talaga yun. Pero wala pong compromise agreement. Yung talagang itutuloy yun. Merong reception of evidence. Ang sabi po ng Pangulo, Cory Aquino, kailangan transparent. Doon nyo ilalatag lahat ang inyong mga katibayan ng pagmemayari. At kompleto ang record, public and formal. Hindi po natupad yun. Sapagkat ngayon, ang pinakikita nyo sa amin, compromise agreement. Hindi po ganun ang sinabi ng opisina ng Pangulo. Mr. Chair. Mr. Chair, pwede na ho ba akong sumagot? Go ahead. Teka muna, ano po isasagot nyo doon? Ang tinatanong ko kanina, ano po yung inyong legal basis? Nauna po kayo, kahit nasusundin ko sa April 15, 1992, nauna kayo ng 3 taon. Honorable Marcoleta, Susundan ko po yung sa Supreme Court facts, nauna kayo ng 9 na taon. Alin man doon, adelentado po kayo. Ano po yung basis at nauna kayong nakapag-occupy? Meron, Mr. Chair, meron po kasing isang mga amendments po sa agreement to arbitrate. This is dated January 22, 1992. Maaari ko ho bang i-quote yung specific provision po? Attorney Ridon, if I may assist for the guidance of the discussion, ang kailangan niyo pong ipakita, noong pong 1986, sumulat si Attorney Tanyada. Ang sabi niya, ibalik niyo na sa amin, kasi di ba ang unang sulat niya, you can use the facilities of Abs-Cbn. After that, there was another letter. Sabi ni Attorney Tanyada, binabawi na po namin. If I may quote, yung letter niya kay President Aquino, Attorney Lorenzo Tanyada, that, Ms. President, to advise the Abs-Cbn now desirous of regaining immediate possession of its aforementioned properties. Ito po yung letter ni Tanyada. After that, nag-arbitration kayo ng 1987 signed by Executive Secretary Joker Arroyo and Mr. Eugenio Lopez. Yun ho ang iniingi ni Deputy Speaker Marcoleta. Magmula sa letter ni Tanyada, paano kayo nabigyan kaagad ng possession in 1987? Mr. Chair, tulad po lang nabanggit ko kanina, gradual po yung pagbalik. And in 1992 po, January 22, So meaning, there was no letter, no legal basis, it was just parang an arrangement. You just went in and operated Abs-Cbn and then you formed an arbitration committee. Tama po ba? after the announcement na yung demand letter nga po ni Senator Tanyada, Opo. binalik, and at the same time, in the same demand letter ay humihingi po Doon ng po sa pagbabalik, compensation. wala pong kahit anong kasulatan. The basis po was the agreement to arbitrate. Kanya nga po na sinasabi ko kanina na gradual po kasi ang pagbalik, Mr. Sa Chair. madaling salita po, ang sinasabi nyo kay Deputy Speaker Marcoleta, from 86, upon the trigger of the letter of the late Senator Lorenzo Tanyada, the agreement to arbitrate was the basis for the takeover. Opo. Okay. Thank you. This Marcoleta. Nakalagay po ba dun sa agreement to arbitrate na kapag pinirmahan po ba yun ay makakapag-occupy na kayo at mate-turn over na sa inyo yung ABS-CBN? Nakalagay po ba dun sa agreement to arbitrate?
Dito po sa 90 sa agreement to arbitrate dated January 6, 1987. Ang pinag-uusapan muna, ang pinag-uusapan lamang po doon ay compensation. Kasi nga po, naibalik na unti-unti, binabalik na po unti-unti yung possession ng ABS-CBN from the Korea administration po. Pero totally po, although nakapag-operate na po earlier, but the total delivery of return of the possession happened in 1992 po, April 1992. Attorney, kaya nahihirapan po tayo, hindi responsive po yung sagot ninyo eh. Kanina po, ginaid na po kayo ni Congressman Michael Defensor dahil naghahanap nga po tayo ng legal basis, napapayag niya kayo na sabihin niya na yun na ang basis ay yung agreement to arbitrate, di ba? Ang tinatanong ko po sa inyo, meron po bang nakalagay dyan sa agreement to arbitrate na kapag yan ay pinirmahan, eh pwede nyo nang i-occupy yung ABS-CBN? Napakasimple po ng tanong, attorney. Huwag na po inyong hanapin, wala dyan, nabasa ko na po yan eh. Nandito, Mr. Chair, ito po yung for the return of the television and radio stations Yan, together yan po with the yung operating objective. equipment. Kaya kayo mag-arbitrate. Yun po yung pinaka-layunin kung bakit kayo mag-arbitrate. Ang tinatanong ko po sa inyo, pagkapirma po ba niyan, pinayagan na kayo mag-occupy niyan? Ang nangyari po kasi talaga, attorney, kaya nga kanina po, in-stipulate ko na ito, on July 21, 1986, the corresponding order by the PCGG for the turnover of the said frequencies was issued. Ang may kagagawan po nito yung PCGG eh. Ang katunayan, dapat po sana yung PCGG nandito para siyang magpatibay kung paano niya ginawa ito, samantalang ito po ay laban at labag dun sa gusto ng Pangulo na kailangan mag-arbitrate muna kayo. To the credit of the former president, she was so, decided in her desire that ABS-CBN should be able to prove once and for all by competent evidence na talagang kayo ang may-ari. Tama naman po yung proseso na yun eh. Kaya po hinahanapan namin kayo ng record ng proceedings. Huwag niyo po sasabihin sa amin na yung compromise agreement, yun po yung arbitral award. Hindi po ganun yun. Abogado rin po kayo. Magkakaroon po kayo ng pagkakamali. Dalawang bagay po. Hindi nyo sinunod ang kagustuhan ng Pangulo. Kaya nga kayo pinagbigyan ng dahil dun eh. Pagkatapos nauwi kayo sa compromise agreement, wala namang sinasabi doon na katibayan na napatunayan ninyo na kayo ang may-ari. Ang pinag-uusapan lang doon, solian ng claim ng bawat isa. Yun po yung nakalagay sa record, Mr. Chair. Meron po ba kayong gusto isagot? Kung records po or the proceedings, nagkaroon po ng paglilitis. Mr. Chair, ulit-ulit po tayo rito eh. Tama nga po siguro meron kayong proceedings. Ang tinatanong po namin dito, yung record, ayaw po ba nyo na matulungan namin kayo, makilatis natin, malaman natin na talagang dumaan sa talagang proseso na yun ang ginusto ng presidente ng panahon na yon. Bakit palagi tayong bumabalik sa issue na nagkaroon kayo ng pag-proceedings? Siguro nga po, pero yung record ng proceedings, ang kailangan namin makita. Ang sabi ninyo, meron kayo. So para matapos tayo, Mr. Chair, gusto po ng representasyon ito na kinakailangan isubmit po ninyo yung kompletong proceedings sapagkat ito po ang naayon dun sa directive ng Pangulo ng Pilipinas ng panahon na yun. Mr. Chair, may I be recognized, please? Yes, Mr. Katigbak. Mr. Chair, if you allow me, I would just like to read very, very quickly part of the Supreme Court decision with regards to the Gascon case. And I'll quote, "The record discloses the following facts. The Lopez family is the owner of 2 television stations, namely Channel 2 and 4, which they have operated through the ABS-CBN Broadcasting Corporation.
On April 17, 1986, the Lopez family, through counsel ex-Senator Lorenzo Tanyada, requested President Aquino to order the return to the Lopez family of TV stations 2 and 4. On June 13, 1986, the Lopez family made a written request to the PCGG for the return of TV station Channel 2. On June 18, 1986, the PCGG approved the return of TV station Channel 2 to the Lopez family. The return was made on October 18, 1986. With regards to the question po of whether we have the document evidencing this, at this time we still don't have, to my knowledge, the actual PCGG ruling, but we will exercise our best effort to find this document. I understand the point being made by DS Marcoleta. If I can continue lang po, Mr. Chair, just very quickly. Thereafter, the Lopez family requested for the return of TV station Channel 4. Acting upon the request, Executive Secretary, by authority of the President, entered into, with the ABS-CBN Broadcasting Corporation, an agreement to arbitrate. So sa pagkaintindi ko po sa Supreme Court description, yung agreement to arbitrate was for the return of the remaining properties of ABS-CBN, but by virtue of the PCGG order, Channel 2 had already been returned effective October 18, 1986 po. Thank you, Mr. Katigbak. And in relation to that, Deputy Speaker Marcoleta, if I may just add, kung titingnan niyo po yung forma ng inyong mga abogado from day one, yung kay Atty. Tanyada, yung claim niya na yun is a claim that you never lost ownership. Kaya ang sinasabi niya, eto ginamit ninyo, balik nyo na sa amin. Eto ginamit ninyo, balik nyo na sa amin. So, wala po ang burden sa inyo para sabihin na amin yan. Di ba? Ang gobyerno dapat magsabi. Pero dapat po, sagutin nyo si Deputy Speaker Marcoleta. Kasi yun po tinitingnan niya, paano mapunta sa inyo? No? I think the correct reply to that is, we never lost ownership in the first place. That is why there was no burden of proof on our behalf to show ownership. Kaya po ang pinasok agad was an arbitration process. Ano bang claim nyo? Anong claim niya? Which is, pagka po pinag-aralan nyo po yung inyong kasulatan, nag-usapan na kayo sino may utang, sino magbabayad. Kinilanan na kayo kaagad by virtue of that agreement. Yun po, Mr. Katigbak, Atty. Redon, yun po tingin ko yung angulo doon sa inyong statement. I'll now relinquish and give back the presiding duties to our chairman. Salamat, Vice Chairman Mike Defensor. Sa kalaman po ng lahat, kasama po natin ngayong araw na ito ang PCGG. At bago ko po i-recognize ang PCGG na kinakatawan po ni Commissioner John Agbayani, ito po ay mga maaasahan natin. At si Director Stephen Tanchuling, the COMSEC is directed to execute the oath of our distinguished guest before this body. Ikaw na lang. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth? Yes, I do. Maraming salamat po, Comsec. PCGG, can you pwede po bang pakilinaw po tungkol sa mga usapin na kanina po ay nabanggit na ni Congressman Marcoleta, Commissioner John Agbayani, pwede niyo po ba kami bigyan ng linaw? Magandang gabi po, Chairman and Your Honors. Base po sa PCGG records, nais ko pong ilahad yung sinasabi nilang staggered basis in turning over the possession and ownership of ABS-CBN to the Lopez's by the government. This is based on, briefly po, itong mga following events. Unang-una po,
yung 1986 sequestration po ng Canlaon Broadcasting System. Mr. Chair, sino po ba nagtanong sa PCGG representative? Wala pa po akong tinatanong sa kanya. Kanina po, paalala lang po, Deputy Speaker Marcoleta, kanina po ay hinahanap nyo ang paglilinaw ng PCGG. Tungkol po sa usaping ito, pabayaan po natin na makapagsalita po ang PCGG. Wala po ako sinabi na hinahanap ko yung PCGG. Binanggit ko lamang po sa Hearing record. suspended. Pwede po bang malaman ang pangalan po ng representative ng PCGG? Hearing resumed. Deputy Speaker Marcoleta. Mr. Chair, pwede po bang malaman ang pangalan ng representative ng PCGG? PCGG. Si Commissioner John A. Agbayani po. Your Honor. Ito po sa record na naitala ng aming committee ay nakalagay po yung ganito. On July 17, 1986, PCGG sent a letter to the Board of Administrators directing the turnover of TV Channel 2 frequency and radio frequencies, DWOK, etc., both in Metro Manila. Ito po ba'y kinukonfirm ninyo? Opo. Opo, Your Honor. 21, 1986, the corresponding order by the PCGG for the turnover of the said frequencies was issued. You confirm this? Yes, Your Honor. Bakit po ganun na nangyari? Napakabilis yata. Wala po ba kayong kinailangan na proseso o halimbawa magpapagpapatunay? At ang nangyari rito, sinulatan nyo kagad ang Board of Administrators at CLA inutusan na ninyo na i-turn over ang Channel 2. Samantalang dun sa Letter of Instruction number 11, ginawa po yun ng dating Pangulong Cory Aquino in order to determine the true ownership of these facilities. Bakit po ang nangyari, wala pa namang determination, ang PCGG gumawa na kayo ng hakbang para i-turn over ang ABS-CBN facilities sa kanila? Mr. Chairman, Your Honor, base po sa record ng PCGG, kasi matagal na po nangyari po ito, before this decision was arrived at, there was a deliberation by the PCGG and bank to deliver a temporary use and possession of the radio frequencies of DWOK 630, DWW 101, and the TV Channel 2 frequency. Ngunit, temporary use and possession lang po ito. That is the basis of their early occupation of ABS-CBN. Kung titingnan po ninyo ang order na ito of 17 July 1986, it is consistent with the desire of President Cory Aquino. Nakalagay po rito that it shall be understood that the use of the ABS-CBN Broadcasting Corporation of the above frequencies shall be subject to whatever may be the final adjudication by appropriate authority on the ownership of the above-mentioned property. Kaya consistent po ang tayo ni President Cory Aquino
na although the temporary use and possession of these facilities were granted to ABS-CBN, but it is subject to determination finally of the by proper authorities on the ownership of this property. Salamat po. Mr. Chair, malinaw po yung binanggit ng representative ng PCGG. Ang pagkaka-turnover sa kanila ay temporary lamang and it will be subject to the appreciation of evidence of ownership that will be submitted by ABS-CBN. And I think that particular response is supported by Executive Order number 11, which was dated April 8, 1986, wherein the Board of Administrators were directed to determine the accurate information to the people's pending investigation by the Commission and until the question of true ownership is determined. Tama po yung kanilang sagot. Kaya po kanina, ang tinatanong ko kay Attorney Rendon, at ngayon, lumilitaw pala na ang pagkakakuha nila was made subject to that condition na kinakailangang magpatibay pa rin kayo ng ownership. Kaya tama po yung sinabi ni former President Corazon Aquino. Dito nyo lamang mapatutunayan, dito sa transparent na pagbibigay sa inyo ng pagkakataong mapatibayan ninyo ang inyong ownership, lahat ng proof ng ownership ay ipakita ninyo, torrents, titles, at ibang mga katibayan ng pagmimayari ng inyong mga facilities sa pamamagitan ng arbitration. Kaya nga kanina pa po tayo paikot-ikot dito, ang hinahanap namin ay yung record ng proceedings hanggang makita natin doon na ipakita nyo ng buong buo ng walang pag-aalinlangan na talagang kayo talaga ang may-ari ng ABS-CBN. Ito po yung hinahanap naming record of proceedings, attorney. Hindi po yung nagkaroon kayo ng compromise agreement nang dahil lamang sa offsetting ng mga halaga ng pag-claim ng bawat isa sa panig ng gobyerno at ang panig ng ABS-CBN. Medyo walang closure. Parang kulang po doon Yung pinaka-mahigpit, yung pinaka-importanting yugto na kung saan makita natin na may closure talaga sa pamamagitan ng isang arbitration, yun po ang hindi nyo maipakita ngayon. Walang record. Mr. Chair, until and unless ABS-CBN was able to submit the complete records of proceedings, wala pong closure ito. Sapagkat the best evidence, attorney, is the records of proceedings. Kahit na po, halimbawa, tanungin kayo nung mga kasama namin dito, mentioning about the doctrine of qualified political agency. Hindi po mangingibabaw yun Ang importante pa rin is the best evidence, yung records ng arbitration proceedings. Kahit na po gamitin nyo yung doctrine of primary jurisdiction, the best evidence will prevail, yung record ng proceedings. Kahit gamitin ninyo yung presumption of regularity, mas gusto pa namin makita yung object evidence. That is the best evidence. Kahit gamitin pa ninyo yung doctrine of operative fact, hindi po mangingibabaw yun do sa best evidence, ito po yung record ng proceedings. Salamat po, Mr. Chair.